may aral ang Diyos sa pagsasama ng lalaki at ng babae. Para huwag mahadlangan ng panalangin at mapigilan, dapat magsama pala ang babae at lalaki sa iglesia o ang mag-asawa ayon sa batas ni Kristo, kapatid na Mel. Basahin natin ang 1 Pedro 3:7. Ganito nakasulat. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. So, nagpapakilala ito ng halaga ng pananalangin. Pero isa-isahin natin, kapatid na Mel. Ulitin mo ang 3:7 sa umpisa. Tapos tumigil ka dun sa unang pangungusap. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Tamo, ang utos pala sa lalaki, kapatid na Mel, mamamahay ka kasama ng asawa mo. Hindi ka kasama ng magulang mo. Hindi pwede mag-aasawa ka, tapos yung asawa mo, magkahiwalay kayo. Dapat meron kayong papamahayan, kapatid na Mel. Magsisipamahay kayo kasama ng inyong asawa. Gusto ng Diyos, ang lalaki at babaeng mag-asawa, magkasama. Para maganap yon, basahin natin ang utos sa Mateo 19:5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Napakaliwanag ng aral, kaya pala pag nag-asawa ka, makikisama sa asawa mo, para maganap mo yung makikisama at makikipamahay ka sa iyong asawa, iiwan mo yung tatay mo at nanay mo pag mag-aasawa ka. Hindi pwede, mag-aasawa ka, isasaksak mo sa magulang mo yung asawa mo, magkakadalawa pa kayong palalamunin. Maraing nag-aasawa, hindi alam itong aral na ito, Brad Mel eh. Kailangan pala, pag mag-aasawa ka, iiwan mo ang tatay mo at nanay mo, magsasama kayong mag-asawa, mamamahay kayong magkasama, dapat may bahay kayo, kapatid na Mel. Kasi pag hindi kayo iiwalay sa magulang, maraming problema. Maaari hindi gusto ng magulang mo yung napangasawa mo, pipintasan yan, sasabihin tamad, batugan, etc. Lalo na pag ang babae naglilihi na. Ang babae pag naglilihi, gusto tulog ng tulog, laging nakahiga, laging nakakunyapit sa asawa. Pagka nandun ka sa bahay ng biyenan mo, pipintasan ka lang. Kaya para maiwasan nyo kung ano-anong mga chismisan, mga pintasan, pag mag-aasawa ka, kung lalaki ka, dapat maghanda ka ng matitirahan nyo. Parang yung ibon, Brad Mel, yung ibon bago magligaw yon, naghahanda ng pugad eh. Opo, ibon po yon, kapatid na Eli. Oo, ibon yun. Maliit lang ang utak nun. Mas malaki ang utak mo nun eh. Yung utak mo nga, mas malaki pa sa ibon eh. Opo. Merong ibon, mas mautak pa sa tao. Bago siya manligaw, naghahanda siya ng nest. O diba? Kaya nga sa Tagalog, sa matatandaan, sabi, yun ay kang aking anak, naniningalang pugad na. Ibig sabihin, umaalembong na, gano'n. Kung lalaki, sumisinta na, naniningalang pugad. Bakit? Kasi, gumagawa na ng pugad. Ikaw mag-aasawa ka, wala ka pang bahay. Sabihin, paano yun, Brother Eli, kung hindi ko kayang magtayo ng bahay? At least, dapat may pang-upa ka sa bahay. Manliligaw ka, wala naman laman yung bulsa mo. Wala kang pamasahe. Biro mo, nanliligaw ka, wala kang pamasahe, wala naman ang bulsa mo. Anong gagawin mo doon sa babae? Pag sinagot ka, magyayakap kayo, pag nakuryente kayo, magkakatuluyan na kayo, wala kang pera, anong gagawin mo? Isasaksak mo sa magulang mo. Ang magulang mo, pinalaki ka na, dadagdagan mo pa ng palalamunin. O hindi ba yan frustration sa magulang?
Kung pag-aaralan natin ang aral ni Kristo, ang lalaki, makikisama ka sa iyong asawa, mamamahay kang kasama ng iyong asawa. Bakit? Iiwan mo ang tatay mo at nanay mo, sasama ka sa asawa mo, kayong dalawa'y magiging isang laman. Hindi na kayo dalawa, kundi isa na kayong laman. Ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Kaya sa iglesyang totoo, bawal ang diborsyo, kapatid na Mel. Sa Katoliko, may diborsyo. Sa Protestante, may diborsyo. Sa kung ano-anong reliyon, may diborsyo. Sa atin, hindi natin ipinahihintulot na yung mag-asawa ay maghihiwalay pa pag nasa iglesia na. Siguro, sa labas ng iglesia, pwede na nakapag-asawa ka, nakadalawa ka, nahiwalay ka, ganun. Pwede yun. Pero pag nasa iglesia ka na, alam mo na yung aral, dapat walang hiwalayan, kapatid na Mel. Dapat po pala sa pag-aasawa. Sigurado po, kapatid na Eli. Aba, kailangan pagka magpapakasal ka sa loob ng iglesia, siguraduhin mong mahal mo yung babae at mahal ka naman. Baka mamaya, hindi naman totohanan, paghihiwalay kayo, hindi tama sa harap ng Diyos yan, kapatid namin. Malaking kasalanan yan. Ayaw ng Diyos na yung lalaki at babae na mag-asawa ay maghihiwalay pa. Pag sila'y lingkod ng Diyos, hanggang kamatayan na sila, Brad Mel. 7 ng Roma. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa'y mamatay, ay kalagna sa kautusan ng asawa. Tuloy. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalon niya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay layana siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na mangangalon niya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Yan pala, Brad Mel, yung aral na yan, panghabang buhay pala yan, Brad Mel, Di ba? Till death do you part. Di ba? Kailangan hanggang kamatayan kayong dalawa ang mag-asawa. Sapagkat ang babaeng may asawa, itinali ng kautusan sa asawa samantalang nabubuhay. Dadapot kung mamatay ng asawa, kalagna siya sa kautusan sa kanyang asawa. Nakukuha niyo yan, mga kababayan? So, yung mga binata at dalagang nandyan, huwag kayong padalos-dalos. Pagka pipili ka, lifetime partner na yan. Hindi pwedeng isole. Tingnan mo munang mabuti at assess mo. Baka hindi mo kayang tagalan yung baho ng hininga, ay nako, masama ang mangyayari. Dapat, kung halimbawa may amoy sa kilikili yan, matanggap mo na talaga pati yung amoy niya, Brad Mel. Opo, ganun nga po yun, kapatid na Eli. Dahil po sa kahalagahan po ng pananalangin pala, kapatid na Eli, pati sa pag-aasawa, dapat pala siguraduhin. Ay nako, yun nga ang dahilan. Kaya na, ang panalangin ng iba, hindi pinapakinggan ng Diyos Kasi hindi nila alam ang ginagawa nila Nag-asawa, wala namang hanap buhay. Ni walang matutuluyang bahay. Sumaksak sa biyenan. Nung magkainisan sila ng biyena, nag-away. Pinukpok yung biyenan niya sa ulo. Nakakulong ngayon sa Muntinlupa. Dahil banas na dun sa kanyang manugang na batugan. Maraming trouble yan, kapatid na Mel. At hindi nagtatagal ang mga mag-asawa kung minsan dahil sa pakikialam ng mga biyenan. Tandaan mo yan. Kung ikaw ay nasa lugar, mag-aasawa ka, naghanda ka na muna, bago ka ng ligaw ay meron ka ng konting tipon, pag nakuha mo na yung asawa mo, mangupahan kayo ng isang maliit na apartment, tumayo kayo sa inyong sariling paa, walang masasabi yung biyenan mo sa'yo, walang masasabi yung magulang mo sa asawa mo. Diba? Alam mo, ang pinakamahirap kaaway, biyenan. Bakit naman po biyenan po, kapatid na Eli, ang pinakamahirap na kaaway? Alam mo kung bakit kasi, biro mo yung biyenan mo, tatanggapin mo, pinakatatay mo at pinakananay mo, hindi mo naman kaano-ano. Alam mo ba, pag nag-asawa ka, Brad Mel, nagpakasal ka sa asawa mo? Tama? Tama po. Kung yung asawa mo yung 17 ang kapatid, 17 ang pakikisamahan mo, kala mo? Nadagdagan po ng 17. Ay, oo! Tapos yung biyenan mo, 2, o di 19 ang pakikisamahan mo? Tama ba, Brad Mel, o hindi?
Tama nga po, kapatid na Eli. Kung nasa isang bahay kayo, na doon kayo lahat nakatira, biro mo, 17 yung mga bayaw mo't hipag mo, tapos 2 yung biyenan mo, o parehong masungit, tapos dadating mo yung mga pinsan ng asawa mo, masusungit din. Kung ang pinsan niya 100, biro mo, hilo-hilo ka sa pakikisama sa dami niyang mga tao na yan, kapatid na Mel. Kasi ang pag-aasawa, mga kababayan, hindi naman kung mo nag-asawa ka, yun na lang ang pakikisamahan mo. Mabuti kung mapapangasawa mo, ulilan lubos. Siguro kung mga mag-aasawa ka, para wala kang problema, hanapin mo ulilan lubos. Pero kung hindi ulilan lubos, pag pinakasalan mo yan, para ka na rin nagpakasal sa magulang yan, sa mga kapatid yan, sa mga pinsan yan, para ka na rin nagpakasal sa mga magulang yan. O diba, dahil may obligasyon ka na. Yan ang hirap ng pag-aasawa. Dapat maintindihan mo yan, mapaghandaan mo, para kung nandoon ka na, ang pag-aasawa hindi kaning isusubo na ibabalibag pag napaso. Naintindihan nyo, mga kababayan? Kaya sa pag-aaral natin ng doktrina ni Kristo, nakikita nyo siguro kung saan-saan tayo napupunta dahil may kinalaman ito sa pananalangin. Ulitin natin ang unang Pedro 3:7, Brad Mel. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Tamo? Mamamahay ka kasama ng asawa mo kung lalaki ka ayon sa pagkakilala. Anong ayon sa pagkakilala? Sa pagkakilala kay Kristo. Sa pagkakilala sa Diyos. According to the knowledge of God and Christ. According sa aral. Kaya ang isang mag-aasawang Kristiyano, dapat alam niya yung aral na gagawin niya pag may asawa na siya. Unang-una, paano ka makikisama sa asawa mo? Unang-una, tuloy mo yung talata. Ulitin mo, saka mo tuloy, Brad Mel. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Nakita mo yan, kapatid na Mel? Ang unang-una palang konsiderasyon mo kung lalaki kang mag-aasawa, pakukundanganan mo yung babae na parang marupok na sisidlan. Kumbaga sa isang sisidlan, ano yan parang babasagin yung babae. Marupok yan, aalalayan mo yan pagka mag-aasawa ka, pakukundanganan mo ang babae, gaya ng marupok na sisidlan. Babasagin. Hindi mo pwedeng basta ibabalibag mo yan. O kaya hindi pwedeng yan, susuntukin mo o tatadyakan mo. Marupok na sisidlan yan. Kahit pag-aralan mo, kapatid na Mel, ang physical features ng isang babae, mahina ang kanyang pangangatawan kaysa sa lalaki. Masela ng babae. Unang-una, kapatid na Mela, ang babae, kung pag-aaralan mo ang kanyang physical feature, ayon sa siyensya at ayon sa Biblia, marupok na sisidlan siya, alam mo, ang mga babae ngayon, maraming sakit. Bakit nga po ganun, kapatid na Eli? Meron kasing mga lalaki, walang pakundangan sa asawa. Eto meron akong kilala, mekaniko. Eto, walang mali siya ito, mga kababayan. Mekaniko siya. Maghapon, ang hawak-hawak niya, mga kalawang, mga bakal, mga kung ano-anong mga, yung sa sasakyan, di ba, Gadmel? Opo, pati po grasa, langis. Tama. Di ba ang lalaki, pagka umiihi, hinahawakan ang kanyang sex organ? Tama po. Yan. Tama yan, Walang mali siya dyan. Ang babae, umiihi, pwedeng wag siyang humawak sa kanyang sex organ, Tama? Tama po. Pero ang lalaki, hahawakan mo tiyak dahil pag hindi mo hinawakan, mababasa pantalon mo. Opo, totoo po yun. Tama. Kung siya lalaki ay mekaniko, di kung ano yung dumi ng kamay niya, nandun sa kanyang sex organ. Tama? Opo. Ba, pagdating ba naman sa bahay, inararo na yung asawa. Lahat ng kalawang doon sa sex organ niya, ipinasok sa asawa niya. Kaya ngayon, maraming babae, nagkakaroon ng cyst sa matris. Nagkakaroon ng mga sakit sa matris, sa bahay bata. Alam mo kung bakit? Dahil sa kababuyan ng lalaki. Nakukuha mo ang punto ko, Brad Mel? Opo, kapatid na Eli, maliwanag po. Kung mahal mo asawa mo, aba, hindi ka sisiping sa asawa mo na marumi ka, kapatid na Mel. Ano gagawin mo, Brad Mel?
Dapat maligo po muna. Ayan. Tamo, de hanggang sa paliligo, nakarating na tayo ngayon, Badmel. Ayun. Ang ganda. Kailangan, talaga kapatid na Roland, ikaw binata Kasi ka. kasi ang Dapat alam mo babae, yan eh. gaya ng sinabi ni Badeli, ang physical feature niya, marupok. Oo, hindi Kasi kagaya gaya ng marupok na sisidlan. Kaya sabi sa lalaking may asawa, pakundanganan mo. Oh, eto pa. Alam mo kung saan mga punto yung karupukan ng babae? Alam mo ba, Bradmel, na ang babae mayroong buwan-buwan ay may regla? Opo, kapatid na Eli, ganun nga po. Yung regla, hindi masamang salita, yung Kastila yun eh. Ang kahulugan ng regla, batas. Rule. Isang natural rule o isang natural na batas na ang babae, buwan-buwan, re-reglahin. Ang tawag sa Tagalog, re-reglahin. Maglalabas siya sa kanyang puwerta, maglalabas siya ng mga duming na iipon. Yun ang kahulugan ng regla. Ang ovaries ng babae, minsan sa isang buwan, yung kanyang walls ay nagre-release ng mga naipong dumi. Kaya nire-regla ang babae na hindi pa nagme-menopause. Yun ay in preparation for the ovulation period. Yan ang dapat maintindihan. Ngayon, ang babae, pag may regla, alam mo ang sabi ng Biblia, kapatid na Mel? Ano po ba ang aral po ng Biblia diyan, kapatid na Eli? Sahin natin sa aklat ng Levitico. Ganito ang ating mababasa. At huwag kang sisiping sa isang babae na ililitaw ang kahubaran niya habang siya'y marumi sa kanyang karumalan. Sahin natin sa English. Also, thou shalt not approach unto a woman to uncover her nakedness as long as she is put apart for her uncleanness. Sa Bisaya, ug dili ka magduol sa babay aron sa pagbukas sa iyang pagkahubo samtang gibulag pa siya tungod sa iyang pagkahugaw. sa Bicol, Asin dai ka magdulok sa babae sa iyang pagkasuhay kan sa iyang karigsukan, tanganing hubaan mo an sa iyang ikasusupog. sa Bibliang Katoliko, Bradmel, sa Levitico 18:19, pakibasa mo. Sa Bibliang Katoliko po ang sabi, huwag kang lalapit sa isang babae upang itambad ang kanyang kahubaran habang siya'y di malinis dahil sa kanyang buwanang karamdaman. Kita mo? De bawal palang sipingan ang babae pag may regla, kapatid na Mel. Meron lalaki, kahit ano pang buwan, at kahit ano pang gusto, kahit anong araw, basta gusto niya, wala siyang pakundangan sa asawa niya. Kahit yung asawa niya, pagod na pagod, o kaya bagong panganak. Meron lalaki, kapatid na Mel, hindi pa nakakaraos yung asawa niya sa panganganak, ay inaararo na naman eh. Walang pakundangan sa babae kahit na may sugat-sugat pa yung puwerta dahil kapapanganak lang, aararuhin na naman yung asawa. Walang utos ng Diyos kasing alam eh. Sabi sa Biblia, papakundanganan mo ang iyong asawa gaya ng marupok na sisidlan. Nakita mo, Bradmel? Opo. Para kung mananalangin kayo, hindi mapigilan ang inyong panalangin. Nakita mo? Kung gaano ka-eksakto ang Biblia kung magturo ng aral, kapatid na Mel? Eksakto po talaga, kapatid na Eli. Sa bagay, hindi naman pinagpapaguran ng pare, pastor ni Manalo, mga born again, na pag ituturo ito sa miyembro, wala naman silang pagkakakwartahan dyan Bradmel. Tanong mo nga sa mga kapatid dyan, ng mga Katoliko, kung narinig na nila sa pari yung narinig nila ngayon. Mga kapatid, lalo na po sa mga kapatid na mga bisitang Katoliko, narinig nyo na po ba yan sa mga pari, mga kapatid? Hindi pa daw po talaga, kapatid na Eli. Bino mo, tanda-tanda na tayong tinuturuan ng mga pare, wala namang naituro pala sa inyo. Kung ako kayo, lalayasan ko yung relihiyon na yan kinukwartahan lang kasi kayo dyan. Ano pakialam nila kung maligtas kayo, kung makagawa kayo ng mali o mapatama kayo. Walang pakialam ang mga pastor. Ang pera hinahanap sa mga tao Kaya alam mo, sabi ni San Pablo, kapatid na Mel, 12 at versikulo 14. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo.
Ano ang hinahanap ng mga ngaral na sa Diyos, kagaya ni Pablo? Ano ang hinahanap niya, Brad Mel? Yung pong mga kapatid, hindi po yung pag-aari po ng kapatid. Ayo, hinahanap ko, hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. So, ang mas mahalaga kay Pablo, yung mga miyembro, hindi yung pag-aari ng kanilang miyembro. Diba? Maraming pastor ngayon ang hinahunting yung pag-aari mo, ikaw pinapabayaan kang magkulang sa aral Marirealize mo yan pag naririnig mo yung doktrina ni Kristo na maging sa pagsasama pala ng mag-asawa, may mga batas na dapat sundin, kagaya niyan. Kung lalaki ka, may asawa ka, mag-aasawa ka, papakundanganan mo ang babae gaya ng marupok na sisidlan. Ha? Sa pagpapakundangan mo sa asawa, gaya ng marupok na sisidlan, papaano mo siya pakikisamahan, kapatid na Mel? Basahin natin ang 5 ng Efeso, versikulo 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Paano mo dapat ibigin ang asawa mo, kapatid na Mel? Ang pagkakasabi po, nararapat pong ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanila pong sariling mga katawan. Ayon. Alam mo ba kahulugan yan, kapatid na Mel? Ang sabi niyang banal na kasulatan, salita ng Diyos yan, iibigin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng kanyang sariling katawan. Gusto mo ba, Mel, na ikaw ay nanginginig sa ginaw? Ayaw ko po ng ganun, kapatid na Eli. Lalo na ikaw, payat ka, mahina ka sa ginaw Ano ang gagawin mo para wag kang maginaw? Kung gusto ko po, may jacket, magja-jacket po ako, kapatid na Eli. Sa panahong nagja-jacket ka, maginaw, ang asawa mo ba giniginaw din o hindi? Tiyak pong giniginaw din po yun. So kung bibili ka ng jacket, bibili ka rin sa asawa mo. Opo, dapat po, kapatid na Eli, yung asawa, ibibili rin po ng jacket o pangginaw. Dahil ayaw mong maginaw, ayaw mo rin maginaw yung asawa mo. Tama? Tama po. Gusto mo ba mamatay ka sa gutom? Ay, hindi po, kapatid na Eli. So kakain ka. Kakain po. So pagkakain ka, dapat papakanin mo rin ang asawa mo. Ganun nga po, kapatid na Eli. Di ba pagka natutulog ka, gusto mo may unan? Opo, Dapat may unan din ang asawa mo. ganun po pala yun. Kaya bago ka mag-asawa, kapatid na Mel, maghanda ka na ng pambili ng sipilyo. 2. Dahil para po sa akin at pati po doon sa mapapangasawa. Biro mo, naisip mo yun? Ganun po pala yun, ano? Laging dala-dala, kapatid na Roland, hindi pang sarili mo lang lalabas. Kapag mag-aasawa ka, dapat ang plano mo, lagi kayong 2. Pero pansamantala lang yun. Dahil magiging 3 kayo. Magiging 4, magiging 5. Amen? Amen. Pag nagkaanak po, kapatid na Eli. Biro mo, naisip mo yun? Ganun po ba yun? Kaya halimbawa, magpaplano ka mag-asawa, maghahanda ka ng pambili ng 2 sipilyo, 2 unan, nakita mo yun? 2 kutsara, 2 tinidor, 2 kumot, dahil kung mag-aagawan kayo, baka pag-awayan nyo pa yung kumot pagka maginaw di ba, kapatid na Mel? Kaya, yan ang pag-aasawa na sinasabi sa Biblia, para ang panalangin mo huwag mapigilan. O tamo, balik na naman uli sa panalangin ng ating pag-aaral. Yung pagsasama ng mag-asawa, dapat nasa lugar. O, mamahalin mo yung asawa mo, gaya ng iyong sariling katawan, ikaw na lalaki. O, pag mahal mo yung asawa mo, gaya ng iyong sariling katawan, hindi mo siya susuntukin, Brad Mel. Gusto mo bang sinusuntok ka? Ayaw ko po. Gusto mo bang napapahiya? Ayaw ko rin pong napapahiya. Dapat wag mo rin ipapahiya asawa mo. Ayaw mong nasasaktan, wag mo rin sasaktan ang asawa mo. Basta't yung ayaw mong magawa sa'yo, wag mong gagawin sa asawa mo dahil mahal mo siya gaya ng iyong sariling katawan. Amen? Amen.
At kung mahal mo siya gaya ng iyong sariling katawan, ang mangyayari, aalalayan mo siya, papakundanganan mo siya, parang marupok na sisidlan, mamahalin mo siya, kakandilihin mo siya. Ano naman ngayon ang obligasyon ng babae, kapatid namin? Ang babae naman na may asawa, para naman pakinggan din ng Diyos ang kanyang panalangin, ano dapat niyang gawin? 5:24. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Obligasyon din naman pala mga babae. Baka naman akala nyo, gagawin kayo senyorita at senyora. May obligasyon ka, pasasakop ka naman sa iyong asawa sa lahat ng bagay. Alam mo kapatid namin, yan naman ang delikado sa babae. Bakit naman po delikado sa ganito ang babae, kapatid na Eli? Dapat matuto kang magpasakop, may presidente ka na eh. Kaya pag ang babae nag-aasawa, humahanap ka ng presidente mo. Kung nung dalaga, malaya ka, gusto mo isuot kulay blue, ayaw pala ng asawa mo ng kulay blue. Pagka nag-asawa ka na, ay hindi mo na maisusuot yung kulay blue. Tinan mo halimbawa, ang gusto mong kanin maligat, yung matigas-tigas, ang gusto mong asawa mo yung malambot. Susunod ka sa asawa mo na ang kanin malambot. Diba? Kung ayaw mo ng malambot, magsaing kang para sa'yo. Yan ang extra burden ng may asawa. Susunod ka na sa asawa mo kung babae ka. Kung ayaw ng asawa mo na ikaw ay nakapantalon, huwag kang magpapantalon dahil siya ang pangulo, siya ang presidente, dapat siya masunod. Tama, kapatid na Mel? Tama po. Basta ang ipapatupad sa iyo ng asawa mo, hindi labag sa aral ng Diyos, dapat pasakop ka sa lahat ng bagay. Kung hindi rin lang kokontra sa aral ng Diyos. Pero pagka kokontra sa aral ng Diyos, siyempre ang preference mo ang Diyos, di ba? Pero pag ang pinapatupad ng asawa mo, ang gusto niya, hindi naman labag sa aral ng Diyos, dapat pasakop ka, kapatid na Mel, sa asawa mo, kung babae ka. Alam mo, bukod doon sa pagpapasakop, ito pa ang batas sa babae, 5:33 ng Efeso. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa. Alam mo, hindi lang papasakop ka, gagalang ka sa asawa mo. Yung asawa mo, huwag mong sisigawan sa harap ng maraming tao. Hindi ka gaya nakikita kong mga Katoliko, no? Hoy, kulas! Pumasok po sa karan! Walang guwa ka, kulas ka. Ganun, oh. Kumurahin yung asawa niya sa harap ng tao. Walang kagalang-galang. Ang babaeng Kristiyana gumagalang sa kanyang asawa dahil alam niya, yung asawa niya, authority under Christ. Alam niya yung asawa niya ay otoridad sa ibabaw niya at sa ilalim ni Kristo. Kaya, pag iginalang mo yung asawa mo, ang iginagalang mo si Kristo. Pag hinahamak mo yung asawa mo, ang hinahamak mo si Kristo. Kaya nga yung babae, dapat nakalambong ka sa ulo mo eh. Ipinakikita yon na yung lambong mo, you are under the subjection of your husband and Christ. Naintindihan mo yun, Brad Mel? Napakahalagang aral niyan para ang babae, pag nananalangin ka, pakinggan ka ng Diyos, magpapasakop ka sa asawa mo, gagalang ka sa iyong asawa. Yan ang dapat maintindihan dyan, Brad Mel. Pero, meron akong gustong ipapansin sa iyo sa binasa mong talata, 5:33. Pakibasa mo nga uli, Brad Mel. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kaniyang sarili. Ayon. Alam mo, Brad Mel, hindi ba yan utos ni Kristo yan? Iibigin mo yung asawa mo gaya ng iyong sarili? Opo, utos po ito ng Panginoong Hesukristo. Tatanungin kita, kapatid na Mel, nung yung asawa mo nililigawan mo, mahal mo ba siya? Mahal ko po siya, kapatid na Eli. Iniibig mo siya, di ba? Opo. Ayan. Karaniwan naman, miski si Brad Jerry, yung asawa niya, niligawan mo ba asawa mo o pinikot ka, Brad Jerry? Niligawan po. Kaya mo niligawan, mahal mo, tama? Opo. Ayan. Si Brad Roland, di ko natatanungin. Ngayon, yung asawa mo pala, kaya mo napangasawa, mahal mo, di ba? Kinakanta-kantaan mo pa nga, di ba, Brad Mel?
Alam mo ang kanta? Ano po ang kanta, kapatid na Eli? Ikaw lamang ang aking iibigin, magpakailanman. Di ba ganun ang kanta, Bradmel? Opo. Yang pong lyrics po niya, kapatid na Eli, minsan ipinaririnig-rinig ko nga po yan dati. O ngayon, gusto mo Englishin natin? Sige nga po. Ano ba katumba sa English ng Brad Roland? Sige na, para makaano ka. Only you? Forever and ever? dapat, sabi po ni Brad Mel, dati na kinakanta-kanta niya. Dapat hanggang ngayon, kakantahin mo yan, ha? Alam naman na niya yun eh. Ito lang ibig kong sabihin, kapatid na Mel, ano? Mahal mo naman ang asawa mo, bakit sa iglesia may utos pa si Kristo na iibigin ang asawa? Kasi ibang pag-ibig ito. Yung pag-ibig na naramdaman mo dati, eros yun, eros. Iba ang ibig sabihin po ba, kapatid na Eli, iba po ngayon itong pag-ibig na itinuturo o iniuutos ng Panginoong Hesukristo? Oo, iba yan. Yan ay banal na pag-ibig o ang tawag dyan ay agape sa Griego. Yung pag-ibig na unang naramdaman mo, yun ay eros. Sa Griego, yun ay romantic love. Pag-ibig sa laman. Pero itong pag-ibig na itinuturo ni Kristo, hindi lang sa laman, kundi sa espiritu pati. Kompletong pag-ibig ito. Iibigin mo yung asawa mo, gaya ng iyong sarili. Nakita mo? Kaya alam mo, pagka mag-asawa sa iglesia, madodoble pag-ibig mo sa asawa mo pag natutunan mo yan eh. Mahal mo na siya sa laman, mahal mo pa siya sa espiritu. Naintindihan mo ibig kong sabihin, kapatid na Mel? Opo, ang ganda-ganda po niyan, kapatid na Eli. Merong mag-asawa, ang pagmamahal lang sa laman eh. Yung pagsisiping, yung kahalayan. Pag nawala na yon, ay naghihiwalay na, Brad Mel. Pag nawala yun, ay ano kayo, hindi ko na ikaw pasyadong pinagpapapansin yung misis ko. Wala na ikang ibubuga yan eh. Ayun, merong ganun eh, kapatid na Mel eh. Ha? Samantalang sa iglesia, kung mahal mo yung asawa mo sa laman, dati mo naman siyang mahal, niligawan mo siya, kaya mo nga siya niligawan, mahal mo siya eh. Pero pag naanib ka sa iglesia, natuto ka ng aral, yung pagmamahal na yon, dadagdagan pa ng isang uri ng pagmamahal, yung pagmamahal na banal, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Iibigin mo ang iyong asawa, gaya ni Kristo umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa iglesia. 5:25 ng Efeso. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kanya. Iba yan ay banal na pag-ibig, kapatid na Mel, yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Hindi naman nagtatalik si Kristo at ang iglesia, hindi ba? Wala naman pagsasamang panlaman ng iglesia at saka si Kristo. Wala naman sexual intercourse. Pero ang pagmamahal ni Kristo sa iglesia, pagmamahal na banal, na ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa iglesia. Dahil sa iglesia, napako siya sa krus, tiniis niya ang hirap. Dahil sa iglesia, hinampas siya ng mga Hudyo. Dahil sa iglesia, nagbubo siya ng dugo. Pakinggan nyo sa 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Dahil sa iglesia ng Diyos, ibinubo ni Kristo ang kanyang dugo, nagpakasakit siya. So yung pagmamahal na iniuutos ngayon ng Diyos sa lalaki para sa asawa, pagmamahal na banal, nakahanda kang magsakripisyo, nakahanda kang maapi kung minsan, nakahanda ka ikaw ay magbigay, nakahanda kang magpatawad, magparaya dahil sa iyong asawa. Naintindihan mo? Dahil sa asawa mo, matututo kang makisama sa biyenan mo. Dahil sa asawa mo, mapapamahal sa'yo yung mga bayaw mo, mga hipag mo, mamahalin mo na rin sila dahil alang-alang sa iyong asawa. Gaya naman ni Kristo, yung kanyang banal na pagmamahal sa iglesia. Naintindihan mo, kapatid na Mel? At ang isusukli naman ng babae
Ang igaganti naman ng babae, mamahalin niya rin yung kanyang asawa, pasasakop siya sa lahat ng bagay, at igagalang niya ang kanyang asawa. Ngayon, para wag silang mahadlangan sa pananalangin, at sila ting mananalangin, papakinggan sila ng Diyos, ano ang dapat ibigay ng bawat isa sa isa't isa? Basahin natin ang unang Korinto 7:3. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Teka muna, meron ka bang dapat ibigay sa asawa, Brad Mel? Mayroon po, kapatid na Eli. Dapat yung sweldo bibigay mo. Opo. Hindi mo sa nanay mo ibibigay sweldo mo, no? Opo. Sino ba dyan ang mga babaeng may asawa? Di ba kayo natutuwa pagka sa inyo ibibigay sweldo ng mister nyo? Oh, nangingiti sila, kapatid na Roland. Eh kung sabihinan mo ibinibigay, ano ang ibig sabihin? Di ba nagagalit ang puso mo? Parang walang tiwala sa iyo yung asawa mo. Sabihinan mo doon binibigay. Tama ba ako ron, Brad Mel? Opo, pangit po. Alam mo, nararapat sa asawa na bigyan mo ng bahay, Brad Mel. Ganun po. Kahit upahan lang, dapat itira mo siya sa bahay. Hindi naman kasi siya kambing na isosoga mo sa damuhan. Tama? Tama po. At alam mo, kambing man may kural. Huwag kang basta mag-aasawa. Kasi pag nag-asawa ka, dapat ibigay mo sa asawa mo ang sa kanya'y nararapat. Pero alam mo, Brad Mel, pakiulit mo nga yung talata. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Aba, meron din pala namang dapat ibigay na ang babae sa asawa. Dapat, aba, pagka yung asawa mo yung kanyang brief merong butas, tahiin mo naman. Di ba? O kaya yung kanyang kamiseta, yung kili-kili butas, tahiin mo naman, kapatid na babae. Tama? Tama po. Dapat ipaglaba mo naman. Tama? Tama po. Dapat ipagluto mo naman dahil nasa hanap buhay siya. Tama? Tama po. Imbis na nakikipag-chismisan ka, chismosa ka, mag-aisikaso ka ng bahay para yung asawa mo pagdating, mahihiga sa unan, ang unang hihigaan, hindi amoy laway. Ang kumot, hindi mapanghi. Tama? Tama po. Dapat, bago dumating si mister, magsusupilyo ka. Tama? Opo, tama po yun. Dapat, bago dumating si mister, maghapon ka nagtrabaho, maligo ka. Tama? Tama po. Pagdating, halikan mo. Ayun. Punasan mo ng pawis. Tama ba yun, Brad Mel? Opo, tama po. Merong babae, maghapon nagtatrabaho, mapanghi-panghi dahil inihan ng anak niya. Tapos dadating si mister, mapanghi-panghi ka na, amoy imbornal pa yung bunganga mo, maghahanap nga ng mabango yan. Alam mo, dapat maisip ng babae, Brad Mel, alam mo, dapat maisip mo. Ano po yun, kapatid na Eli? Kung babae ka, dapat maisip mo, nanalo ka na eh. Nanalo na. Oo, ikaw ang niligawan eh. Sumagot ka, panalo ka na, iyong-iyo na yan. Hindi maaagaw ng iba yan, alam mo kung bakit? Bakit po? Biro mo, mamahalin mo, igagalang mo, ipagluluto mo, ipaglalaba mo. Ha? Kahit na yung kanyang karsunsilyo'y nataihan niya dahil nagtatai siya na iputan, ikaw ang tagalinis ng ipot ng asawa mo. Hindi ba niya marirealize yung lahat ng ginagawa mo sa kanya para kanya mahalin, kapatid na Mel? Di ba mapapamahal ka sa kanya? Opo, lalo pong mapapamahal nga po sa lalaki yung babae pagka ganun po, kapatid na Eli. Pagkatapos ikaw pa'y maganda palagi at mabango. Bago siya dumating nagsusuklay ka na. At ikaw nagpapabango na. Aba, hindi maghahanap ng ibang kandungan yan, Brad Mel. Dahil panalo ka na nga Ikaw ang niligawan Amen? Amen. Bakit may mga lalaking nang bababae? Kasi, akala nung babae, akin na yan, mister ko na yan, kasal na kami, hindi na makakawala yung hindi. Gagawa ng paraan yan, maghahanap ng mabango yan. Yung nagmumumog ng Listerine at saka ng Sipakol, yun ang hahanapin niya. Dahil para pag hinalikan niya, masarap ang amoy. Pagka na mo, parang amoy ng imbornal yung bunganga mo, tapos yung kilikili mo, umaalingasaw, yung damit na suot-suot mo, inihan ng iyong bunso. Mapanghi-panghi ka, amoy tai-tai ka pa, ako man ang mister mo, di kita yayakapin. Tama? Ganun nga po. Pero pag inaayos mo yung katawan mo, ibinibigay mo sa lalaki yung nararapat, aba, hindi mawawala yung pagmamahal niya sa'yo.
Lalo na kung Kristiyano siya na may takot sa Diyos. Tama, kapatid namin? Oh, tama po. Alam nyo, hindi lang alam ng mga tao kung ano aral ng Diyos, kaya nagkakasira-sira ang isang pamilya eh. Nagkakaroon ng mga broken homes. Pero if we are guided accordingly by the words of God sa ating pamumuhay, papakinggan niya na tayo sa pananalangin, pagpapalain niya pa tayo, magiging maswerte pa tayo, ang mag-asawa magsasama pa ng maayos. Yan ang batas ng Diyos sa Biblia. Eh alam mo kung bakit may nagkakawasak-wasak na pamilya? Dahil away ng away, murahan ng murahan sa harap ng anak nila. Kaya nga yung kwento ni Brad Danny, di ko malimutan yun eh. Ano po yung kwento po ni Brad Danny, kapatid na Eli? Eh kasi yung mag-asawa ganito, pinag-aral yung anak niyang maliit. Pagdating sa eskwela, ano pangalan mo? Sabi dun sa bata. Demonyito po. Nagulat yung teacher. Bakit? Eh yun po tawag ng nanay ko sa akin sabi niya. Eh ang tatay mo, anong pangalan? Demonyo po, sabi. Eh ang nanay mo, anong pangalan? Demonyo po. Aba, ito pala isang sambahayan ng mga demonyo, Brad Mel. Alam mo kung bakit? Bakit po, kapatid na Eli? Eh kasi pag yung mag-asawa nag-aaway, narinig ng anak, walang niya ka, demonyo ka, sabi ng babae dun sa asawa niya. Sabi naman ng lalaki, tarantado, demonyo ka. Oh, yung mga bata naman lalapit, hoy, lumayo-layo ka nga, demonyito ka. Sabi ng gano'n. Kaya nung pumunta sa eskwela, isang sambahayan sila ng mga demonyo. Naintindihan mo na, kapatid namin, ang gulo ng bahay, Ang gulo, batuhan ng kaldero, kawali, sandok, nagpapanabulutan, nagbubuntalan, kuminsan sa tindi ng gulo, yung lalaki sinaksak yung asawa niya. Ano ang kapupuntahan ng ganyang pamilya? Wasak na wasak yan. Sabi nga ng pasyong Katoliko, ito naman mga Katoliko, gumawa ng pasyon, di inuunawa. Sa pasyon, kay ganda-gande. Ang sabi dun sa pasyon, magbasa nga tayo ng pasyon. Siyang tularan tuwina ng sinumang mag-asawa, kung mahusay na magsama, ang bawat mahal na grasya, di lalayo sa kanila. Ngunit ang palaaway, mapagtalo gabit araw, punong kinapuputan, tuloy ikinapaparam, grasyang kamahal-mahalan. Nakita mo yung sabi ng pasyon, Gadmel? Opo, nasa pasyon din po pala yan, kapatid na Eli. Hindi mawawala yung grasya ng Diyos sa'yo pagka kayo magsasama ng matuwid na mag-asawa. Kinopya yung pasyon sa Biblia. Galing sa Biblia yung ibang bahagi ng pasyon. Kaya ang sabi sa Biblia, ibigay, ulitin mo nga yung 7:3, Gadmel. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Tuloy. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Tuloy. Huwag magpigil ang isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin, at muling kayo'y magsama, baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Nakita mo, di ba papunta uli sa pananalangin ito, mga kapatid? Brad Mel? Opo, dahil pa rin sa pananalangin po pala ang mga aral na ito. Ang sabi ng Panginoon, ibibigay ng lalaki sa babae ang nararapat, ibibigay naman ng babae sa lalaki ang nararapat,
Ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi yung lalaki. Gayon din naman ang lalaki, walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan kundi yung asawa. So sa makatwid, ang pag-uusap dito ngayon yung panlaman, Brad Mel. Ano? Opo. Yung pangkatawan, dapat huwag mong ipagkakait sa asawa mo yung nararapat. Gusto ng asawa mo, yakapin ka, huwag kang tututol. Ganun po pala yun. Sabi mo, mainit eh. Ba't nag-asawa ka? Dapat, pag gusto ng asawa mong yakapin ka, kahit mainit, payakap ka. Tama? Tama po. Dahil wala kang kapangyarihan sa iyong sariling katawan. Gusto kang halikan sa batok, nakikiliti ka. Yun ang kursunada ng mister mo, kahit nakikiliti ka, ba't nag-asawa ka? Di pag-aralan mong mawala yung kiliti mo sa batok. Naintindihan mo, kapatid na Mel? Opo. Meron nga lalaki ang gusto hinahalikan yung kili-kili. Kiliting-kiliti ka naman, yun ang gusto niyang halikan. Nako, hindi ka makakatanggi kasi utos ng Diyos eh. Ang babae walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan. Gayon din naman ng lalaki. Kung lalaki ka naman, hindi naman pagdating sa katawan mo, gusto kang halikan ng asawa mo, sa kili-kili rin, ay hindi ka makakatutuloy dahil yun ang sinasabi ng batas eh. Magbibigayan kayo, yun ang ibig sabihin, kapatid na Mel. At sabi sa versikulo 5, huwag kayong magpipigil malibang magkasundo kayo sa ilang panahon upang mamalagi kayo sa pag-aayuno at sa pananalangin. So, ang mag-asawa pala dapat magpipigil. Pagkakasunduan nila, dear, wag muna tayong magsiping ngayon ha, mananalangin tayo bukas, meron tayong pasalamat, o kaya may prayer meeting, wag muna tayong magsiping, aatin tayo ng doktrina, wag muna tayong magsiping. Magkakasundo sila. Pero pagkatapos nun, magbabalik uli sila sa isa't isa para wag silang tuksuhin ni Satanas sa kawalang pagpipigil. So, ang mag-asawa nararapat mag-aral ng pagpipigil sa mga naisin ng kanilang laman. Hindi pwedeng, kung gusto nyong magsiping, siping na lang kayo ng siping. Dadami ng dadami, anak mo, wala namang maipapakain. Dapat ang mag-asawa nagpipigil, nagkakasundo sa isang panahon para manatili sila sa pananalangin at sa pag-aayuno. Yan ang batas na kaugnay ng panalangin sa pagsasama ng mag-asawa.